Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, August 26, and ang topic po natin for today is ano ang pinto na dadaanan nating lahat or resurrection. So, pag-usapan po natin, ano po ba yung resurrection? Resurrection po is the rising from the dead into a new kind of life, and that is no longer subject to sickness, aging, deterioration, uh, or death. Biblically, it is both the historic event of Christ rising from the grave and the future hope for all who are united to Him. Christ's body resurrection is the first fruits and guarantee of the believer's bodily resurrection. The resurrection is central to the gospel. Christ's resurrection vindicates his astonishing work or astounding work, defeats sin and death, and secures our justification and future glorification. The doctrines affirms bodily continually and transformation, not abandonment. Our restored bodies will be true, renewed, and fit for eternal fellowship and service with the risen Lord. So ang ating scripture for today is 1 Corinthians chapter 15 verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. So, sa Diyos po lahat ng papurihan, no? Um, ating topic po natin for today is resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, sinasabi po ni Paul dito na ano po ba yung importansya ng resurrection po ng ating Panginoon? Kung di po alam ng iba sa ating nanonood na ang ating Panginoon po, yung resurrection ng ating Panginoong Kristo is the pinnacle of our faith. Kasi bakit? Kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Kristo, our faith would be useless. Kasi bakit? Kung hindi kinonquer ng ating Panginoong Kristo ang grave, ang death at ang buhay muli, kung di nangyari yon, everything that He did will be pointless. Kasi bakit? Kaya nga po naparito ang ating Panginoon para iligtas po tayo sa ating kasalanan at ipakita sa atin na kaya niya pong talunin kamatayan, na merong buhay pa po. Merong buhay after ng ating kamatayan sa ating katawan, na meron pa pong buhay na niyala ng ating Panginoon para sa atin. Kaya nga po ang ating Panginoong Kristo ay naparito sa lupa para po ipakita na rin kung paano po ba sumunod talaga sa ating Panginoong Diyos. And of course, ito yung ang pinakal nito ay, or yung talagang pinaka-focus po ng faith natin ay namatay po ang ating Panginoon at in 3 days siya po ay nabuhay ulit. And pinakita po natin ng Panginoon na meron kayong buhay na hindi lang dito, hindi lang kayo nabubuhay para dito sa earth, kundi ang lahat ng inyong ginagawa ay may eternal na tawag dito, may eternal na effect, diba? So, we must choose wisely, and yung wisely na po yung tinutukoy natin ay ang ating Panginoon. So, ating teachings for the day is resurrection gives meaning to life. Ibig sabihin po ang ating Panginoon, hindi yung pinakita po ng ating Panginoon na siya po ay nabuhay muli, it gives us the sense of comfort, na ibig sabihin meron pa po tayong buhay bukod sa ating buhay ngayon, outside of this world, na kasama po natin ng ating Panginoon, ng ating Creator, and we will be made new, diba? So resurrection gives hope to the hopeless. Ibig sabihin, ngayon of course maraming tao na nahihirapan. Of course nahihirapan tayo lahat, and knowing na meron pa po tayong buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama po ang ating Panginoon. All of our struggles here on earth will be
Isip mo na lang pointless na yan. Pointless na yan. Kumbaga, maghirap ako dito, mamatay ako. It will be pointless kasi makakasama ko ang ating Panginoon sa ating buhay, sa next life natin. Or kung yung pagko-continue ng ating buhay. So, third teaching and last teaching is resurrection gives us courage to face death. Sabihin kung tayo man po ay mamatay, we know na meron po tayong ating Panginoon sa Kristo na nagbabantay sa atin and kukuhain niya tayo sa pagbabalik niya po dito sa mundo. And it gives us this comfort na, oh, may Lord ako, na kahit mamatay ako, okay lang kasi my Lord is waiting for me. Diba? So, ayun na po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, August 26. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun na po, and God bless.